The seed is the word of God. Christ is the sower. All who come to him will live forever. Alleluia, The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. On another occasion, Jesus began to teach by the sea. A very large crowd gathered around him, so that he got into a boat on the sea and sat down. And the whole crowd was beside the sea on land. And he taught them at length in parables. And in the course of his instruction, he said to them, "Hear this. A sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the path, and the birds came and ate it up. Other seed fell on rocky ground, where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep. And when the sun rose, it was scorched, and it withered for lack of roots. Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it produced no grain. And some seed fell on rich soil and produced fruit. It came up and grew and yielded 30, 60, and 100-fold. He added, "Whoever has ears to hear ought to hear." And when he was alone, those present along with the 12 questioned him about the parables. He answered them, "The mystery of the kingdom of God has been granted to you, but to those outside, everything comes in parables, so that they may look and see, but not perceive, and listen and hear and listen, but not understand, in order that they may not be converted and be forgiven." Jesus said to them, "Do you not understand this parable? Then how will you understand any of the parables? The sower sows the word. These are the ones on the path where the word is sown. As soon as they hear, Satan comes at once and takes away the word sown in them. And these are the ones sown on rocky ground, who, when they hear the word, receive it at once with joy. But they have no roots, for they last only for a time. Then when tribulation or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Those sown among thorns are another sort. They are the people who hear the word, but worldly anxiety, the lure of riches, and the craving for other things intrude and choke the word, and it bears no fruit. But those sown on rich soil are the ones who hear the word and accept it and bear fruit, 30 and 60 and 100-fold. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good afternoon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Wednesday na naman po, araw ng debosyon sa ating minamahal na ina ng laging saklolo. And today, my dear friends, January 28, we celebrate the memorial of Saint Thomas Aquinas, priest of the Order of Preachers, also known as the Dominicans, and doctor of the Church. Aaminin ko po sa inyo, mga kapatid, isa po sa pinakaayaw kong makita, lalo na po sa hapagkainan, ay kapag po meron pong natitirang kanin. Bakit po? Na-assign po kasi ako
sa Santa Barbara, San Antonio, Nueva Ecija, no ako'y seminarista. At nakipamuhay po kami sa mga magsasaka. At dito ko po naranasan gaano kahirap ang prosesong pinagdadaanan, ang palay bago maging bigas, at ang bigas na ating kinakain sa bawat butil nito. Dito ko po naranasan ang hirap ng pagtatanim. Dito ko po naranasan ang hirap ng pag-aantay na mamunga ang palay. Babagyuhin, babahain, mamamatay dahil sa sobrang init. Dito po makikita ko, hindi lahat na tinatanim ay lumalago. Hindi lahat na tinatanim namumunga. At syempre nandiyan pa rin po yung hirap ng pag-ani, paggapas, paghahanda muli ng lupa para ito'y taniman muli. Kaya kapag nakakita po ko ng kanin na sobra at walang kumakain, nalulungkot po ako, kinakain ko pa rin. Dahil alam ko po ang hirap na pinagdadaanan bago ang palay maging bigas at ang bigas maging kaning ating kinakain. Bakit tayo nagsimula dito sa larawan na ito? Ang gospel reading po natin ngayon, my dear friends, we hear this very familiar parable. Ano nga ba ang title ng parable na ito? 3 possible titles. Pwede siyang parable of the sower, sapagkat may naghasik na binhi. Pwede po siyang parable of the seed, to emphasize the power of this very small seed which could grow and bear fruit. Pero pwede rin po siyang title, parable of the soil, because there are different kinds of soil, iba't ibang uri ng lupa kung saan ang binhi ay tinatanim. At sa paliwanag ni Jesus nakita natin, iba't ibang lupa, iba't ibang uri ng puso. At sa pagninilay natin ngayon, ano nga bang matututunan natin sa parable na ito? 3 letter G, madaling tandaan. First letter G, generous. Come to think of it, this sower is rather wasteful. Hindi ba pag magtatanim tayo, dapat magtatanim tayo sa magandang lupa lang? Sinong magtatanim sa matigas na lupa? Sino magtatanim sa batuhan? Sino magtatanim sa damuhan? Dapat sa mabuting lupa lang. Pero mapatid, ano tinuturo sa atin? Ang sower natin, generous. And we know that this sower is God Himself. And we have a generous God. Sapagkat ang seed, ang salita ng Diyos, hindi lamang niya binibigay sa mga mababait, hindi lamang niya binibigay sa mga mabubuti, kundi kahit po sa mamatitigas pa ang puso, mababato pa ang puso, at puno ng damo ang puso. God sows the word on everyone. God gives salvation to everyone. Ang Diyos, gusto tayong makarinig ng salita ng Diyos para lahat tayo maligtas. Ganyan ang Diyos natin. Generous. Hindi madamot, lahat gustong makasali. Sabi nga natin, lahat kasali, kasali lahat. Pangalawang letter G, hindi lang po generous, kundi growth. The goal of every soil is for the Word of God for it to grow. Ang goal din po ng bawat puso natin, dito tumubo, mamunga ang salita ng Diyos. Iba't ibang uri ng puso, iba't ibang ugali ng tao. Pero naniniwala ang Diyos, pwedeng magbago ang puso ng tao. Ang matigas, pwedeng palambutin. Ang mabato, pwedeng maging makinis. Ang madamo, pwedeng maging malinis. At ang lupang maganda,
mamumunga ng marami. Paalala to sa atin. Lahat tayo may pag-asang magbago. Kahit ang matigas na puso, ang mabato na puso, ang madamo na puso, pwedeng baguhin ng salita ng Diyos kung pagbibigyan lang natin. Ito ay paalala. Pagbigyan natin ng salita ng Diyos na hindi lang mapakinggan, baka dumaan sa isang tenga, lumabas sa kabila, kundi sa pagpasok sa ating tenga, matanim sa puso at isipan, at baguhin tayo ng salita ng Diyos. Na ang dulot nito, pangatlong letter G, goal. Ang goal ay paglago. Ang goal ay mamunga. At dapat lamang po mamunga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Mamunga ng kabutihang asal. Mamunga ng pagmamahal. Mamunga ng malasakit. Mamunga ng pagpapatawad. Mamunga ng pagkakawang gawa. Mamunga ng pagiging makadiyos. Mamunga ng debosyon. Dapat maging mabunga ang salita ng Diyos na walang sawang hinahasik ng Panginoon kahit anuman ang puso natin. Yan ang turo sa atin. Sa Panginoon, walang sayang. Hindi nasasayang ang salita ng Diyos. Pero sa huli, nasa atin po yan. Tatanggapin ba natin? Babaguhin ba nito ang puso natin? Lalago ba ito at mamumunga ng kabutihan sa atin? Tatlong letter G, madaling tandaan. Sige nga po, kung nakinig tayo. Unang G, generous. Sunod, growth. Pangatlo, goal. Mabuti ang Diyos. Gusto lahat makapakinig ng salita niya at mabago ang mga puso natin dahil sa kapangyarihang taglay ng salita ng Diyos. Pero wag lang sana tayong mabago ng salita ng Diyos. Dapat lang at nararapat talaga mamunga ang salita ng Diyos ng kabutihan sa ating buhay. Amen.